Ipagpalagay natin ang isang matinding senaryo. Isipin mong itinapon ka sa isang madilim at malamig na selda para sa isang krimeng hindi mo naman ginawa. Grabe, napakabigat niyan. Oo, di ba? Habang nabubulok ka sa loob, alam mong yung mga taong nagtraidor sa'yo, yung mga tunay na may sala, ay nagpapakasarap sa buhay sa labas. Nakakagalit isipin. Talaga. Ang pinakaunang reaksyon ng sino man dyan ay matinding galit. Marahil, paghihigante. Pakiramdam mo ay kinalimutan ka na ng mundo. Natural na reaksyon ng tao yan eh. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pagkakakulong na iyon sa dilim, ang mismong pakiramdam na iniwan ka, ay ang eksaktong proseso na kailangan para bumuo ng isang hindi matitinag na kapangyarihan at impluensya. Teka, medyo malalim yan ha? Di ba? Paano kung ang pagdurusa ay hindi isang pagkakamali sa kwento mo, kundi ang mismong sumusulat nito? Isang napakabigat na sitwasyon pero yan mismo ang realidad na madalas nating tinatakasan. Totoo. Kasi sa modernong panahon natin ngayon, nasanay tayo na ang asensong walang kahirap-hirap ang pamantayan ng isang magandang buhay. Parang kapag dumating ang matinding pagsubok, ang default na reaksyon natin ay magtanong, Na parang, anong ginawa kong mali para parusahan ako ng ganito? eksakto, parang iniisip agad natin na parusa siya. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito para sa masusing talakayan na ito. Ang pinagbabatayan natin ngayon ay isang malalim na theological na dokumento na pinamagatang 014 Obedience Under Trial.pdf. Napakagandang dokumento niyan. Sobra. At ang misyon natin ngayon sa malalimang pagsusuri na ito ay suriin ang isang nakakagulat at medyo radical na katotohanan na inilalatag nito. Na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi mga sagabal. Hindi sila mga harang. Tama. At lalong hindi mga detour na naglalayo sa iyo sa patutunguhan mo. Sa halip, ang mga ito mismo ang pagsasanay. Ito ang pandayan kung saan hinuhubog ang tunay na karakter ng isang tao. Napakagandang pananaw niyan. Okay, himayin natin ito. Gusto kong hikayatin ka, oo, ikaw na nakikinig sa amin ngayon, na tingnan ang mga personal na hamon na nagpapabigat sa iyo ngayon mula sa isang bagong lente. Paano kung ang lahat ng pressure na iyan ay mga kinakailangang kagamitan para sa pag-unlad mo? Upang maunawaan natin iyan, kailangan muna nating baklasin ang isang malaking kasinungalingan, yung tinatawag sa teksto na the illusion of easy faith o ang ilusyon ng madaling pananampalataya. Yung ilusyon na kapag ginagawa mo ang tama, puro ginhawa lang. Oo, kasi nabubuhay tayo sa isang kultura na sumasamba sa ginhawa, di ba? Sinusukat natin ang tagumpay at maging ang pabor ng Diyos based sa bilis ng solusyon sa mga problema at sa kawalan ng sakit. Yung tipong instant lahat. Instant kape, instant success. Correct? Kaya kapag ang pagpili na gawin ang tama ay nagdudulot ng hirap sa halip na palakpak, marami ang agad na bumibigay. Kasi ang akala nila, palaging madali ang maging tapat. Para tayong na-program na isipin na ang sakit ay katumbas ng pagkabigo. Kung nasasaktan ka, ibig sabihin natalo ka. At yan ang binabangga ng teolohiya ng sulat ni Santiago. Sa unang kapitulo, particular sa verses 2 hanggang 4, inilalatag ang isang kakaibang mekanismo ng paglago. Ano yung sinasabi doon? Sinasabi roon na ang pagsubok ay lumilikha ng pagtitias at ang pagtitias ay kailangang tapusin ng trabaho nito upang ang isang tao ay maging ganap, kumbaga buo ang karakter at walang kulang. Kita nito na ang katatagan ay hindi isang regalong nahuhulag na lang mula sa langit. Isa itong produktong nililikha sa ilalim ng pressure. Alam mo, kapag pinag-uusapan ng mekanismo ng pressure at paglago, naisip ko yung siyensya sa likod ng pagpunta sa gym. Oh, paano yun? Kasi hindi ka naman talaga nagpapalaki ng kalamnan habang nagbubuhat ka ng mabigat na bakal, di ba? Tama, nakakapagod nga yun eh. Ang totoo niyan, kapag nagbubuhat ka ng mabigat, sinisira mo ang mga muscle fibers mo. Gumagawa ka ng mga tinatawag na micro tears o maliliit na punit sa laman. Oo, yung nagpapangawit sa'yo kinabukasan? Eksakto. Ang actual na paglaki at pagtibay ay nangyayari habang nagpapahinga ka. Kapag nire-repair ng katawan mo ang mga punit na iyon para mas maging matibay ito kaysa dati. Para handa na siya harapin ang susunod na bigat. Ang gandang analohiya. Di ba? Ang mga pagsubok, kung tutuusin,
ay ang mga micro-tiers ng ating pananampalataya at karakter. Ang nakakabilib dito ay kung paano idinagdag ng ating batayan ang metafora ng sinaunang metalurgia para mas palalalim ang konseptong iyan. Metalurya, yung sa pagpanday. Oo, yung sa pagdadalisay ng ginto. Kasi hindi lang basta iniinit ang metal para masabing dumaan ito sa proseso. Ang apoy ay may eksaktong mekanismo. Binabago nito ang molecular structure ng hilaw na material. Wait, so hindi lang siya pinapakuluan, talagang may nababago sa loob? Oo, kapag umabot na sa matinding temperatura ang ginto, natutunaw ito at doon pa lang kusang umangat sa ibabaw ang mga dumi o impurities. Yung mga tulad ng tingga o tanso na hindi mo makikita kapag malamig at buo ang ginto. Ibig sabihin, ang dumi ay nakatago sa loob at apoy lang ang tanging paraan para ilabas ito. Wala nang iba. Eksakto sa punto ng proseso. At ang pinakamahalagang bahagi ng metalurya ay kung kailan ito ititigil. Paano nila nalalaman kung tapos na? Wala naman silang mga modernong makina dati. Sinasabi ng mga sinaunang panday na alam nilang dalisay na ang ginto, hindi kapag nagbago ito ng kulay, kundi kapag nakikita na nila ang sarili nilang refleksyon sa ibabaw ng tunaw na metal. Grabe. Nakikita nila sarili nila dun sa kumukulong ginto? Oo, kung ilalapat natin ito sa tao, ang apoy ng mga krisis ay pumupunit sa ating mga ego, sa ating makasariling motibo at sa ating pagmamalaki. Ang proseso ay natatapos lamang kapag nasasalamin na sa ating pagkatao ang tunay na karakter at katatagan na nais hubugin ng lumikha sa atin. Ang tindi ng imaheng iyon ng panday, pero hanggang dyan metapora pa lang yan eh. Tama, medyo poetic. Uy, bilang isang talinghaga. Ang tanong ko, ano ang mangyayari kapag ang apoy na iyan ay hindi na lang konsepto? Paano kapag ang kaharap mo ay isang literal na banta sa iyong buhay o sa iyong pagkatao? Diyan na nagiging totoo ang lahat. Gusto kong tingnan natin kung paano nag-manifest ang teoryang ito sa mga totoong tao sa kasaysayan, base doon sa dokumento natin. Dito, nagiging napakalinaw ng mga case study na ibinigay sa teksto. Particular, ang pag-aaral sa dalawang magkaibang uri ng presyon, ang pampublikong pressure at ang pribadong pressure. Simulan natin doon sa pampubliko. Sige, tingnan natin ang pampublikong laban sa kwento ni Daniel. Dinala siya bilang bihag sa Babylon, at ang layunin ng imperyo ay hindi lang gawin siyang alipin, kundi burahin ang kanyang buong pagkakilanlan. Gusto nilang i-assimilate siya. Lunukin siya ng sistema ng Babylon hanggang sa makalimutan niya kung sino talaga siya. Gusto nilang palitan ng pangalan niya, ang edukasyon niya at ang paniniwala niya. Nakakatakot na pressure yun. At ang madalas nating alalahanin kay Daniel ay ang katapangan niya nang iharap siya sa kulungan ng mga leon, di ba? Oo, yung pinakasikat na kwento niya. Pero hindi bigla ang sumibol ng tapang na iyon. Ipinapakita ng teksto na ang malaking pampublikong paninindigan ay nag-ugat sa maliliit, halos hindi mapansing mga desisyon. Tulad ng ano? Nagsimula ito nang tanggihan niya ang pagkain mula sa hapag ng hari. Hindi ito tungkol sa diet, ito ay tungkol sa pananatili ng kanyang paniloob na soberanya. Yung maliit na pagtanggi ang nag-train sa kanya. Tama. Ang paggawa niya ng tama sa maliliit na bagay ang nag-rewire sa kanyang isip para hindi matakot sa kamatayan sa harap ng publiko. Dito na magiging sobrang interesante. Kasi naiintindihan ko ang laban ni Daniel. Nakikita ng lahat, may kalaban siyang kultura, may batas na kailangan niyang labanan, pero sa ibang-ibang sitwasyon ni Jose. Oo, ibang klase yung kay Jose. Ang laban ni Jose ay nangyari sa mga tinatawag na hidden seasons o mga panahong nakatago. Yung walang nakakakita. Mismo, ipinagkatinulo siya ng sarili niyang mga kapatid, ibinenta bilang alipin, nagpakatinuan siya, tinanggihan niya ang pang-aakit ng asawa ng kanyang amo, at ano ang naging reward niya? Nakulong pa siya? Ikinulong siya sa isang madilim na selda para sa kasalanang hindi niya ginawa. Paano nakakatulong ang pagiging masunurin kung ang premyo mo ay kalimutan ng mundo? Mahirap lunukin yan. Paano mo mapapanatili ang katinuan mo kapag pakidamdam mo ay nagawa mo na ang lahat ng tama, pero parusa pa rin ang nakuha mo?
Ang sikolohiya ng matinding pag-iisa at kawalan ng hustisya ay talagang nakakasira ng isip. Ang natural na reaksyon ng utak natin kapag nasa hidden season ay paniwalain tayo na biktima tayo at walang kwenta ang pagiging mabuti. Parang gusto mo na lang sumuko, no? Oo, pero ang mekanismong ginamit ni Jose upang makaligtas na binibigyang diin sa ating batayan ay ang kapangyarihan ng isang long-term perspective o mahabang pananaw. Long-term perspective. Hindi niya tinigtignan ng kuluman bilang katapusan ng kwento. Ipinapaliwanag nito ang kanyang sikat na pahayag sa Genesis 50:20 kung saan sinabi niya na ang ginamit ng mga tao para sa masama ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Wow. Binago niyang narrative niya. Imbes na sabihing, viktima ako, ang pananaw niya ay, nasa training ako? Mismong iyon ang nangyari. Ang mga taon na iyon sa kulungan ng aktwal na nagturo sa kanya kung paano mamahala. Kaya pala, naging handa siya? Nang ilabas siya para maging pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto na handa na siya. Ipinapakita ng kwento niya na ang otoridad at tagumpay sa publiko ay palaging naguugat sa integridad na itinanim sa pribado. Ang galing. Ang panahong akala niya ay inaaksaya siya ng mundo, ay ang panahon palang inaarmasan siya para magligtas ng libu-libong buhay sa hinaharap. Pero, sandali, may malaking butas ang mga kwentong yan kung titingnan natin sa realidad ng maraming tao. Anong butas? Sina Daniel at Jose, pareho silang nagkaroon ng grandiosong happy ending. Naging prime minister ang isa, naging top official ang isa. Naging maganda ang takbo ng buhay nila sa huli. Oo nga naman. Pero paano naman yung mga taong ang pagsubok ay walang katapusan? Yung mga taong nagdudurusa, nagkakasakit at namamatay na hindi nakakakuha ng promosyon o hustisya? Hindi ba parang masyadong malinis yung teorya natin kung puro success stories ang pag-uusapan natin? Isang napakatapap at napakahalagang pagpansin iyan at hindi iyan iniiwasan ng ating batayan. Sa katunayan, idinadala tayo nito sa kwento ni Apostol Pablo na kabaligtaran ng trajectory ni na Daniel at Jose. Si Pablo. Ano nangyari sa kanya? Ang buhay ni Pablo matapos niyang piliin ang pananampalataya ay sunod-sunod na sakuna, walang posisyon sa gobyerno, walang malaking palasyo. Puro hirap. Nakaranas siya ng mga pagkabugbog, pagkawasak ng barkong sinasakyan niya, walang hanggang pag-uusig, at tuluyang nabulok sa iba't ibang kulungan hanggang sa kanyang kamatayan. So wala siyang happy ending sa paningin ng lipunan. Wala. Pero kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, dito natin makikita ang paradox o kabalintunaan ng kahinaan. Paano naging paradox? Kahit nakakulong, isinulat ni Pablo ang ilan sa pinakamahalagang dokumento sa kasaysayan ng tao. Ang mga tinatawag na prison epistles tulad ng mga sulat sa mga taga-Efeso, Pilipos at Colosas. Oo nga, yung mga binabasa natin hanggang ngayon. Paano siya nakasulat ng mga salitang nagpapabago ng buhay ng bilyon-bilyon tao hanggang ngayon habang nakakadena siya sa isang bantay? Ipinapaliwanag ng teologya ni Pablo sa 2 Corinthians 12:9, ang kahinaan ay hindi hadlang. Ito ang mismong entablado kung saan mas malinaw na nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ganda ng word na yun, entablado. At bukod pa rito, ang matinding pagdurusa ay may isa pang mekanismo. Ito ang nagpapanganak sa empatiya. Ibig mo sabihin, hindi ka makakagamot ng sugat na hindi mo naiintindihan. Tama. Hindi ka makakapagbigay ng tunay na kaaliwan o compassion sa isang taong na wala ng pag-asa kung ikaw mismo ay nabuhay lang sa ginhawa. Makes sense. Ang mga liham ni Pablo ay umaalingaw-ngaw sa mga tao dahil hindi niya ito isinulat mula sa isang marangyang palasyo. Isinulat niya ito mula sa mismong putikan ng paghihirap. Ang kanyang mga sugat ang naging tulay upang maramdaman at maunawaan niya ang sakit ng iba. Teka lang, mag-pushback ako ng kaunti dyan, ha? Sige, ano yon? Babalikan ko yung sinabi ni Santiago kanina na ituring itong buong galak kapag dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Oh, yung nasa James 1. Kung sasabihin mo sa isang taong kakamatay lang ng anak o sa isang taong nawala ng trabaho at walang mapakain sa pamilya na magpakasaya ka dahil nagkakaroon ka ng empatiya, baka masampal ka nila? Nako, totoong masampal ka nga. 'Di ba? Hindi ba parang nagiging toxic positivity ito? O kaya naman ay ginagawa natin ang mga sarili nating masokista na nag-e-enjoy sa sakit?
Mainam na nilinaw mo yan dahil napakadaling ma-misinterpret ang konseptong ito. Walang itinuturo ang teksto na nagsasabing magpanggap kang masaya habang umiiyak ka sa gabi. Salamat naman. Ang sakit ay sakit at ang pagluluksa ay isang tunay na prosesong tao. Hindi ka hinihinging maging masokista na naghahanap ng pagdurusa. So anong ibig sabihin nung kagalakan? Ang kagalakan na tinutukoy dito ay hindi emosyonal na tuwa sa mismong sugat, kundi ang intelektual at espiritual na pag-unawa na ang sugat na ito ay hindi walang kwenta. May meaning yung sakit. May kagalakan dahil may tiwala ka na ang prosesong ito ay may patutunguhan. Ang tuwa ay nakasalalay sa pag-asa na ang sakit ay huhubog sa iyo upang maging mas matatag at hindi para sirain ka ng tuluyan. Napakalinaw ng distinction na yun. Pwede kang mawasak, pwede kang umiyak, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil alam mong may ginagawa ang proseso sa pagkatao mo. Eksakto. Ngayon, kung lilipat tayo sa mas praktikal na usapan, paano ba natin ito susurvive? Magandang tanong yan. Dahil magandang pakinggan ang teorya ng pagdalisay at empatiya, pero sa oras na nandun ka na sa gitna ng krisis at inaatake ka ng anxiety, kailangan mo ng konkretong sandata para hindi ka mabali. Dito tayo inaakay ng teksto sa realidad ng spiritual warfare o espiritual na digmaan. Bago natin pag-usapan ng sandata, kailangan nating maunawaan kung ano ang inilalarawang kaaway. Ito ay ang mundo, ang laman at ang dyablo. Paano natin isasalin yan sa makabagong panahon? Kung isasali natin ito sa modernong karanasan, ang mundo ay ang matinding presyur ng lipunan na sumabay ka sa uso kahit mali para lang hindi ka ma-outcast. Yung peer pressure at kultura natin ngayon. Tama. Tapos, ang laman ay ang ating sariling internal na sabotahe, ang ating ego, ang pagiging makasarili, at ang pagnanasa sa instant na ginhawa kahit makasakit tayo ng iba. At para labanan ang internal at external na pressure na iyan, doon papasok ang tinatawag na spiritual disciplines bilang depensa. Oo, ang mga espiritual na disiplina. Ang unang nabanggit sa source natin ay ang paggamit ng kasulatan o scripture. Hindi lang ito basta pagbabasa para may masabi, kundi ang paggamit ng mga salita bilang anchor laban sa mga kasinungalingan sinasabi ng sarili nating utak kapag nagpapanik tayo. Totoo yan. At ang pangalawang sandata, na sa tingin ko ay madalas ibaliwala, ay ang community. Nagiiwan ito ng isang mahalagang tanong para sa bawat isa sa atin. Sino ang nakapaligid sa'yo kapag ubos na ang lakas mong maniwala? Ang ganda niyan. Minsan kasi gusto nating mag-isolate. At iyon ang mali. Ang pag-iisa ay ang pinakamabagsik na pamatay sa oras ng krisis. Kapag nag-iisa ka, nawawalan ka ng pananaw sa realidad. Ang komunidad ang nagbibigay ng espasyo kung saan pwede mong bitiwan ang mga pabigat mo at hayaan ng iba na buhatin ng pag-asa para sa'yo hanggang sa kaya mo na uling maglakad. Minsan, kailangan mo nang talagang sumandal sa iba. Kasunod nito ay ang panalangin na hinimay ng ating batayan sa isang napaka-praktikal na 4 na bahaging istruktura para sa mga taong nasa ilalim ng matinding presyur. Oo, nabasa ko yan at napakaganda ng psikologiya sa likod nito. Pwede mo bang ibahagi yung 4 na bahagi? Sige, ang unang hakbang ay pag-amin sa kahinaan. Sa halip na magkunwaring malakas, tinuturuan tayong i-disarm ang sarili nating pride. Aaminin mong hindi mo na kaya. Napakahirap gawin yan pero kailangan. Ang pangalawa ay pagpapahayag ng tiwala. Ang pangatlo ay paghingi ng tapang para harapin ang araw. At ang pang-apat na ay pangako ng pagsunod anuman ang maging resulta. Isang pagbibitaw ng kontrol. Oo, ang prosesong ito ay isang kompletong paglilipat ng kontrol. Inilalabas mo ang bigat mula sa iyong sariling balikat. Pero ang ika-4 na disiplina ang talagang napangangako. Alin doon? Ang journaling. Kadalasan kasi iniisip natin na ang pagsusulat ng journal ay parang simpleng diary lang ng mga emosyon, kung sinong kinainisan mo o kung anong nangyari sa araw mo, di ba? Oo, parang Dear Diary. Pero ipinapakita dito na ang pagsusulat ay isang malalim na theological na gawain. Isa itong mekanismo para labanan ng spiritual amnesia. Ano yung spiritual amnesia? Kapag nahaharap tayo sa isang bagong problema, ang natural na ginagawa ng utak natin ay kalimutan ang lahat ng beses na nakaligtas tayo sa nakaraan.
ang tingin natin ay palaging katapusan na ng mundo. Oo, parang wala na. Tapos na ang lahat. Pero kapag nagsuslat ka ng journal, nilalagay mo sa papel ang mga panalangin mo noong nakaraang taon, ang mga panahong akala mo ay wala ng pag-asa, at kung paano iyon nasolusyonan, lumilikha ka ng pisikal na ebidensya. Gumagawa ka ng sarili mong mapa ng kasaysayan. Kapag inatake ka ng takot na baka pabayaan ka bukas, bubuksan mo lang ang notebook mo at makikita mo ang sarili mong sulat kamay na nagpapatunay na hindi ka pinabayaan noon. Eksakto! Binibigyan ka ng sarili mong kasaysayan ng lakas ng loob para sa kinabukasan. Ito ang imbakan ng ating sandata, kasulatan, komunidad, panalangin at journaling. Sila ang nagsasanay sa atin sa gitna ng digmaan. At iyan ang kabuuang mensahe ng ating pagsusuri ngayon. Hindi natin makatakasan ng apoy, pero pwede nating piliin kung ano ang gagawin ng apoy sa atin. Ito ba ay susunog sa atin hanggang maging abo, o dadalisaya sa atin hanggang lumabas ang tunay na kinang ng ating karakter? Wow! Ang mga taong nagtatagumpay ng may integridad ay hindi ang mga taong umiwas sa hirap, kundi ang mga taong tinanggap ang hirap bilang lugar ng pagsasanay. Napakarami nating natuklasan sa talakayang ito, mula sa pagiging mapanlinlang ng kultura ng ginhawa hanggang sa kung paano binago ng apoy ang molecular structure ng ating pananampalataya. Nakita natin ang blueprint ni Daniel sa paglaban sa pampublikong pressure sa pamamagitan ng maliliit na desisyon. At ang kwento ni Jose, Oo, at ang sikolohiya ng long-term perspective ni Jose na nagsalba sa kanya sa mga taong nakatago siya sa dilim. At higit sa lahat, ang kabalintunuan sa buhay ni Pablo, na ang mismong mga sugat at kahinaan ay ang nagiging tulay para makapagbigay tayo ng malalim na empatiya sa iba. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo? isang malaking hamon yan. Ipinapaalala nito na ang iyong katapatan habang ikaw ay ginigipit at sinusubok ang tanging tunay na sukatan kung sino ka talaga. Bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan para pag-isipan mo mamayang gabi bago ka matulog. Maganda yan. Napag-usapan natin na ang mga pagsubok ay naghahanda sa atin, pero idala natin ito sa mas malalim na antas. Paano kung ang mismong matinding problema na pinagdadaanan mo ngayon, ang sitwasyon na pilit mong tinatakasan, na iniiyakan mo at hinihiling mong mawala na sana, ay hindi lang tungkol sa iyo? Pambihirang pananaw yan. Paano kung ito pala ang eksaktong pagsasanay, ang eksaktong apoy na kailangan mo daanan ngayon para maging literal na sagot sa pananalangin ng isang taong nangangailangan ng tulong mo 10 taon mula ngayon? Kung titignan mo ang pagdurusa mo bilang paghahanda para magligtas ng iba sa hinaharap, paano babaguhin ng pananaw na iyan ang pagbangon mo bukas ng umaga? Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa muli.